Hi, I'm a silent reader of this page since before. Nakasanayan ko na laging magbasa-basa dito kapag nag-open ng Facebook. Just call me Zel. First year college na ako ngayong school year. Actually, hindi ako naniniwala sa mga ghost na yan, or elements or kung ano-anong kababalaghan. But when this unforgettable experience of mine happened, nag-iba na ang pananaw ko. This story that I'm going to share happened very recently. Hindi ako magaling na storyteller, so I apologize in advance. Eto na nga, I have a best friend named Gail. She's my best friend for almost 12 years. Kasi grade 1 pa lang ako, magkaklase na kami. My dad died nung grade 1 ako, kaya si mommy nagpunta ng ibang bansa to work. Magkapit-bahay lang kami ni Gail at dahil classmates kami, lagi kaming magkasama. Grade 3 ako nung umuwi ako sa province namin to study. Magastos kasi kung may yaya kami at hindi mapalagay si mommy na yung yaya lang kasama namin ni ate at kuya sa bahay. Kaya she sent us sa province namin, dun sa parents ni mommy. To cut the story short, every uuwi si mommy sa Philippines, umuwi din kami nilang kuya sa Manila. Grade 6 ako nung bumalik kami sa Manila. 1 year si mama dito sa Philippines, pahinga kasi muna siya. Kaya dun ulit kami nag-aral sa Manila. Magkasama kami ulit ni Gail, hanggang sa mag-high school ako. Pabalik-balik ako sa Manila, province, Manila, province. And every summer din, umuwi din kami sa Manila para magbakasyon. As time passes by, mas naging super close kami ni Gail. She's a kind of a friend na talagang hindi mo gugustuhin na mawala. Gail is irreplaceable. She's sweet, very innocent at napakabait niya. This April lang andito kasi ako nun sa province namin. Nag-chat si Gail sa akin. She's asking kung uuwi daw ba ako. I told her na uuwi ako after nung graduation namin. Me and Gail are very excited to see each other again. We planned where we are going to go to celebrate our graduation and then we planned many things. We also decided na magpunta sa Taguig, yung Venice Grand Canal doon. Sabi kasi ni Gail maganda daw doon. May 5. Yun yung araw na pumunta ako ng Manila with ate and kuya. Nagtataka ako kasi deactivated yung social media accounts ni Gail. FB, Twitter, pati IG niya. Hindi ko siya makontak. And sadly to say, lumipat na pala sila sa province nila sa Cebu without me knowing. Iba na yung nakatira sa dati nilang bahay. May 7, kakauwi lang namin from MOA nung mag-chat si Gail sa akin. She's asking if I'm free tomorrow. Labas daw kami. Gawin namin yung mga pinag-usapan namin. Kaya the next day, May 8, nagkita kami ni Gail. She welcomed me with a hug. Ang ingay ni Gail, ang dami niyang kwento. She congratulated me kasi graduated na ako ng senior high. I also did the same thing to her. That day, nagpunta kaming Taguig like what we were planned. Kumain kami sa isang restaurant dun sa mall. We have fun. Sumakay pa kami ng bangka. Super saya namin. Nung inilabas ko yung phone ko to take selfie, I was so shocked kasi lobat. Pero last time I checked, it's 90% pa yun. I asked Gail's phone kasi wala daw siya dalang phone. Weird. Gail always bring her phone everywhere. Sabi ko, sayang, wala kaming souvenir. Photos will fade away but your smile will mark here in my heart forever. That's what she said. Inasar ko pa nga siya kasi ini-English niya ako. I won't forget any single thing we did that day.
Umuwi ako sa bahay na super pagod sa dami ng pinuntahan namin ni Gail. Puro pa kami lakad. I-charge ko na sana yung phone ko kaso pagtingin ko 50% pa siya. Nagtataka man but I decided to ignore it. I opened my messenger to chat Gail so I can ask her kung nakauwi na ba siya. But what makes me shocked? Wala yung convo namin ni Gail kaninang umaga bago kaming magkita. Wala yung usapan namin kung saan kaming magkikita. Wala yung chat namin that day at kagabi. Doon ko na-realize that there's something wrong here. Yung huling convo is nung April pa. Kaso napaka-imposible na imagination ko. Nahawakan ko at nakausap si Gail nung araw na yun. Habang nag-iisip ako nung time na yun, nag-pop up yung chat head ng messenger. Pinsan ni Gail. Wala na daw si Gail. Inatake sa puso. 1 week sa hospital na walang malay. Pero tuluyan na siyang nawalan ng heartbeat nung mismong araw na yun. Napahagulgol ako nun. Gulong-gulo hanggang ngayon. At habang tinatype ko to, naiiyak sa sobrang lungkot. Nahihibang na ako. Hindi pa rin ako makapaniwala. At yung araw na yun, dibo pala ni Gail yun. Hindi ko man lang alam. Hindi ko naalala. Napakawalang kwenta kong kaibigan. Sorry, Gail. Sorry. Zel. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.